So, tatakbo sila. Isang masayang araw po. Ito ang ating original area ng second breeding pen. Nangangain na po ng bigay na damo. Doon man po sa tawid ay may nangangain na ng mga damo. So yan po ang ating mga inahin dito na naawatan na po ng kanilang mga biik. Yan po, malinis na ang ating original area ng second breeding pen. Ito po si Puti. Anong inaamoy-amoy mo dyan? Ha? At naalis po ang mga biik. Kahapon, yan po, may kapalit. Hindi po nakita ni Litong nagpugad. 3 ang natira sa kanyang biik. Hindi po kami sure kung ilan talaga ito. Alam nga natin po na nagko-problema tayo dito sa kulungan na ito na may mga inahing nangain ng biik. So, not sure pa po kung ilan ang kanyang talagang naging anak. At ayun po, tuyo na yung kanilang balot. Yung amniotic sac po. Yan po. So, tatatlo sila. Sila po ang ating bagong generation na naman dito sa areang ito. So, habang nakakulong po itong inahin na ito, kasama ang kanyang mga biik, ito naman pong ating area sa labas ay sasabugan na ng apog at asin kahit na may alaga po tayo dito. Hindi naman po harmful yung apog at asin sa kanila. At the same time po ay makakapagbawas tayo ng ating pathogen o mga mikrobyo sa lupa. Kasi po, lalabas dito sa areang ito, ang mortality natin ay over 50%. Hindi ko po natignan yung eksaktong numbers pa, pero 35 lang po ang naawat natin dito. Noon lang pong magkakapon na tayo, ay 42 pa po ang mga yon. So, pahuli po ay may namatay pang 7. Kaya po, didisinfect muna namin ito. Hahayaan po muna namin yung mga biik at inahin dun muna sa kabila. Pag na-disinfect na po ng maayos ito, after mga a week, pwede ko pong pabuksan yung gate doon para lumuwag po ang area ng ating mga alaga sa kabila. Dahil po mahigit 100 ang ating mga biik doon. Yun naman po ang ating puntahan. Pasyal po tayo dun sa tawid na kulungan. Kunan ko lang po uli itong mga nakain natin ng damo bago ako tumawid sa kabila. Ito po yung ating inahin na may kaliitan po siya, pero siyang po ang naging biik nito. At halos na buhay niya po lahat yon. Kaya pinagpapahinga ko po, katatapos lang maglanding yan, si Rocco naman po ay nandun sa kabilang kulungan, kaya hindi pa po siya delikadong masampahan. So dito po muna siya para makarecover ng maigi. At ito po si Puti. Tignan po natin kung maging mas maganda ang kanyang kasunod na pag-anak. So tawid po tayo dito. Tignan natin ang ating mga alaga sa kabilang kulungan. Ito naman po ang ating extension area. Nakikikain na rin po ng damo ang mga biik. At lahat po ng ating mga inahin
ay i-breed pa natin ng minsan. Pagkatapos po ay mamimili na tayo ng mga ititirang inahin. Yung pong mga maliliit na pinagtiyagaan namin noon dahil kulang pa po ang ating mga pagpipilian ay ikakal out na po namin. Yung mga tama na lang po sa sukat ang ating ititira. Ito pong si puti ang tiyan. Hindi ako sigurado kung umanak po ito eh. Numipis po ang kanyang tiyan, pero ang kanya pong dede hindi po talagang nag-develop. Pero nakikita daw po ni Mar at ni Lito na nagpapadede ito noon. Kaya lang po, hindi naman como nagpapadede ang inahin ay talagang may gatas. Pero po mga inahin na nahiga lang, dedede po yung kahit na walang nakukuha, tapos iiwanan po sila dahil wala namang nakukuhang gatas. So, lahat po ng ating 30 plus po na inahin dito sa likod ay bibigyan pa natin ng isang chance. Pero yun na po ang magiging nila, final na judgment kung pong magaganda ang iaanak at nakakapag-alaga ng maayos at tama po sila sa sukat at yung kanilang mga biik ay madali nating napalalaki. So, speaking of mga biik naman po, 4 na kilong starter ang ibinigay kanina. Yan po, sa idnaan dalawa nating pakainan dito. Tignan po muna natin yung isa pa rito sa may dulo. Pinaghiwa-hiwalay ko po yung pakainan para marami silang pwedeng puntahang lugar para kumain. Dahil po hiwa-hiwalay din ang pinupwestuhan ng ating mga biik. So yan po, malinis na rin itong ating pangatlong pakainan. Kaya po 4 kilos na ang kanilang naubos. Ito po yung huling inianak. Yan po, lumalaban naman yung maliit. Malakas naman po siya. Kaya lang, ang layo po ng katawan niya sa kanyang kapatid. So yun naman po ang ating iba pang mga biik. Nandito po tayo sa extension area ng ating second breeding pen. Yan po, yan. Ganyan ang assertion of dominance. Practice, practice. Pa-jab-jab lang. Yan po, karamihan naman ay nangangain po. Yung pong ating mga winalay ay nandito lang sa tawid ng bakod. Ito po sila. Ito pong mga ito, hindi na kumakain ng purong starter. Yung pong sapal ng soya, 2 timba po ang aming ibinibigay sa kanila, pero may halo pong 3 kilong feeds yun. So 3 beses po, so 9 kilos a day ang consumption po ng mga ito sa feeds. Tapos po may kasama ng sapal ng soya at darak. So ito po yung ating mga bagong walay. Hindi po pare-pareho ang kanilang size. 35 heads po. So yan po sila, hindi ko napapasukin. Total, malapit naman po sila dito sa ating bakod ngayon. Kitang-kita na sila. Yan po, 35 heads. Complete na po ang shot sa mga ito. Ivermectin, Respissure, at Hog Cholera Vaccine. Tapos po, magpapalit ako ng practice sa bigay ng Hog Cholera. Dati po kasi, ever since, ang Hog Cholera, itinuturo ko po pag inaawat na namin. Pero ngayon po, additional isang handling, bago pa po awatin ang mga biik, pag mga 1 buwan na po sila, ay tuturukan ko na po ng Hog Cholera
para dito pa po sa loob ng pen ay may hog cholera na sila. So yan po ang kanilang pasukan. Hindi makakapasok ang mga inahin dyan. Naghahanap po ng feeds, naubos na. Kaya bibilinan ko po si Lito na magdagdag uli kami ng bigay. Kasi po nakahalos 1 week siya na 3 kilos ang bigay. Nagdagdag po siya kanina pero madaling naubos. Kaya po padadagdagan ko uli ang kanyang bigay. Para po hindi naman masyadong mamayat ang ating mga inahin. Yan po. May 1, 2, 3, 4, 5. 5 po ang namayat sa ating mga inahin dito sa aking bilang. Dati po kasi natapos ng magpadede, ayan pa po ang katawan. Pero ngayon po, yan, hindi naman po talagang payat na payat. Kaya lang para sa standard ko dito sa farm, manipis na po sila. Hindi naman po, yan, pag pakakasahan po, dapat ganyan naman ang katawan para maganda po ang kanyang maging production. Yan po si Puti ang tiyan na hindi namin alam kung saan napunta ang kanyang mga bihi. So yan po ang ating second breeding pen. At ipakita ko na po sa inyo mga bagong walay. Silipin na po naman po natin ang mga palakihin. 2 kulungan po yun. 43 heads po yung matanda at 45 heads naman po yung mga mas bata. So ito po ang ating mga bagong walay. At dito lang po sa tabi nila ang mas nakababata naman nating mga palakihin. So ito po yung 45 heads. Halo pong anak ni Mario at ni Bobby at ni Rocco ang mga biik na ito. So ito po ang ating late October, early November. May malalaki na rin po naman sa mga ito. Dito rin mo naman po sa ating mga inawat na ito. Meron na rin pong mga 18 to 20 kilos. So yan po ang ating mga palakihin. Medyo umaabang-abang na po. At alam nila mga alas 10 ay may bigay na ng pakain. So ito po ang ating mas mga nakatatandang palakihing panlitsyon. Yan po sila. Ikot po ako dun sa likod. At karamihan po ay kumakain ng damo. Kaya andun sila. So hintayin po munang makaubos-ubos ng damo yon. Tapos mamaya po at saka magbibigay ng pagkain dito sa unahan. Kasi po pag nagpakain tayo kagad, iiwan na po nila yung damo. Yan po, itong mga to malinis na malinis ang kainan. So iiwan po nila yung damo at magpupuntahan dito. Hindi na po nila babalikan yung damo nun. Sayang naman po yung ating ibinigay na damo kung hindi nila makukonsumo. So ikot lang po ako, doon ko itutuloy ang ating video. Dito na po tayo sa likuran. Ito po yung ating mas mga nakatatandang palakihin. At yan po, busy nangangain ng damo. Kaya maya-maya pa po kami magbibigay uli ng kanilang concentrate o sapal ng soya para po marami muna ang kanilang makaing damo dahil magandang pampalasa rin po yan. Pero po sa nagiging digestive aid po yan sa kanilang bituka. So importante pong may fiber, kaya po nagdagdag tayo ng darak. Kahit na medyo may kamahalan po ang darak ngayon, para po mas ma-develop ang kanilang gut movement. So ito po yung ating mas mga nakatatandang
litsunin. Yan po, may iba pong nandun na sa may unahan at nag-aabang ng pakain. At dito naman po sa kabila ay ang ating mga mas nakababatang alaga. So 45 heads po ang mga ito. Yan po, dahil may edad na rin sa mga ito, kaya may malalaki na rin. Kaya po October at November, makukunan na natin po ang mga ito. Kung may bansot po, abot pa rin sila ng December. Kasi po sa baboy na native litsunin, wag lang po nating palalampasin ng 8 buwan. Kaya po maganda na masustansya ang ating pakain para medyo mabilis po ang kanilang paglaki. Dahil pag lumampas po ng 8 buwan, may mga pagkakataon po na malutong ang balat pero sobra pong tigas. Para po siyang cardboard na. Pag pupukpukin mo lang sa litsunan, ang ganda po ng tunog pero hindi na po makagat. Kaya po ako, ang target ko talaga is 5 to 6 months, 7 months po at the most. Yung mga idinideliver ko. Pag po maliit pa rin sa 7 months, kinakatay na lang po namin dito sa farm at ginagamit namin pang ulam dahil masisira na po tayo pag ganong matatanda po ang ating i-deliver. Ang matigas na po ang magiging balat. Kaya kung minsan po may mga maliit pa ang native, akala mo bata pa, pero na bansot lang po dahil kulang po sa pakain o hindi po maganda ang ibinibigay na pakain. Kasi po nung una ganyan din ako. Sabi nila baboy damo yan. Kaya damo lang ang kailangan, mabubuhay na yan. Mabubuhay nga po yung baboy. Pero ang kanyang katawan po ay napakanipis. Yung mga nauna ko pong alaga, pag nilitsyon namin, paglampas ng balat, napakanipis na po ng laman. Tuwan-tuwa po kami dahil walang taba ang mga pinalilitsyon namin noon. Pero napakanipis po ng laman, lalo na sa lugar ng tagyang. Yung pong kasim at yung may ham sa likod, yung may leeg, yun lang po ang medyo may laman. Pero yun pong mismong tagyang, napakanipis po. Kaya nag-improve po kami ng aming pakain. So yan po ang aking maisishare sa inyo na kung mag-aalaga kayo, try nyo po na 5 to 6 months for disposal na ang ating mga alaga. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsama. Please share, like, and subscribe.